Legit pala talaga ang paglilinis ng ganitong sofa set. Tamang-tama pala talaga to sa ating mga nanay na walang pambili ng vacuum cleaner. Problemado talaga ako kung paano ko lilinisin itong aking sofa set. Mabuti na lang at may napanood nga ako na isang mommy vlogger na gumawa nga nito. May 4 na taon na tong sofa set namin pero ni isang beses ay hindi ko pa nga yan nalilinisan. At kaya rin talaga hindi ako bumili ng mga light color na sofa set dahil manggigitata nga lang yan sa amin gawa ng mga anak kong maliliit. Maggi-general cleaning lang talaga ako ngayong araw dito sa aming sala dahil bala ko na naman nga ilipat ang pwesto. Meron na naman kasi ako naaamoy na maangot sa pwesto ng upuan na to. Pero nagbago nga ang isip ko at maglilinis na nga lang kako ko ng sopa na to. Inilabas ko na nga tong sopa namin na marami pang pagdadaanan bago talaga makalabas doon sa pinakalabas. Mabuti nga at nagkasya dito sa pintuan dahil hindi ko siya pwedeng linisin dito sa pinakaloob. At dahil kailangan din talagang ibilad tong upuan na to pagka nalinisan nga natin kaya dapat mas malapit nga siya doon sa pinakapinto nga namin. At eto na nga pala yung ginamit kong panlinis doon sa upuan namin. Maglagay ka nga lang pala dyan ng konting dishwashing liquid. At syempre ang hindi nawawalang baking soda na marami nang napatunayan. Mula nga nung na-discover ko na pwede palang ipanglinis tong baking soda ay talaga naman nag-stock na ako dito sa aming bahay. Sunod naman ay lagyan mo ng mainit na tubig. At alam nyo ba habang naglilinis ako ng sopa namin ay nadiskubre ko na yung mainit na tubig ay malaki talaga yung ambag niya dito sa paglilinis. Pagkatapos naman ay pakahaluin mong maigi para matunaw nga yung mga nilagay mo dyan. Naglagay na nga rin ako nitong fabric conditioner dahil pampabango yan doon sa sopa natin. Optional lang naman yan, pwede namang hindi ka maglagay. Kailangan nga pala natin gumamit ng bimpo, syempre yung malinis. At kumuha ka ng takip ng kaldero, kahit anong takip ng kaldero naman pwedeng basta komportable ka sa paggamit. Maliit na takip nga lang kasi yung ginamit ko dyan dahil maliit lang naman din yung aking kamay. Panigurado na mga ngawit ako pag malaki yung gagamitin ko dahil mabigat. Pagkatapos ganyan lang yung gawin nyo mga Marcy, ibalot nyo lang yung bimpo doon sa takip. At pag sa tingin nyo ay kayang-kaya nyo na siyang hawakan, na isawsaw nyo na nga yan doon sa planggana na ginawa nyo kanina. At kitang-kita nyo naman na mausok-usok pa nga yan dahil sa mainit na tubig nga na nilagay natin. Kailangan mo ng matinding pwersa sa pagkuskus nito mga Marcy. Mas maganda nga kung yung mga asawa nga natin sana yung gagawa nito. Dahil mas malakas at pwersado nga sila kaysa sa atin. At tignan nyo naman kung gaano kadumi yung nakuha kong ang dumi dito. Mas maganda kung puting towel nga yung gamitin nyo para kitang-kita nyo yung dumi. Pero tignan nyo naman kahit dilaw yung ginamit ko ditong towel ay tignan nyo naman kitang-kita nga yung dumi. Hindi ko na nga nabidyohan yung tubig na nakuha ko dyan sa unang kuskus. Ganyan-ganyan sa kulay ng basahan. At eto nga mga Marcy, pangatlong kuskus ko na yan at pangatlong palit ko na nga rin yan ng tubig. Pakiramdam ko sa tagal na hindi nalinisan nito ay Diyos ko hindi ko mauubos yung dumi nito. Tignan nyo naman pangatlong punas ko na yan pero Diyos ko napakadumi pa rin talaga. Ako na lang talaga ang sumuko mga Marcy sa paglilinis nito dahil hindi ko na kaya. Kaya naman sa pang-4 na punas ko ay binanlawan ko na. Ang ginamit ko naman sa pag-aanlaw niyan ay tubig na mainit na lang at konting soda. Isang upuan nga lang tong nalinisan ko at bukas na nga lang yung isa pa. Pagkatapos yung malinisan, syempre kailangan natin yang ibilad. Ilalabas ko nga sana tong ating upuan at ibibilad kaso parang uulan naman. At hindi nga ako nagkamali, biglang ang umulan mga Marcy. Kung maaraw sa inyo ay maglinis na rin kayo ng mga upuan nyo. Salamat nga pala sa mommy vlogger na nagbigay ng tips na to. At yun lang mga Marcy, salamat sa panonood. God bless!